Mga kapatid, basahin po natin ang Deuteronomio chapter 17 verse 1 up to 20. Huwag kang maghahain sa Panginoon mong Diyos ng baka o tupa na may dungis o anumang kapintasan, sapagkat yaoy isang karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. Kung may masusumpungan sa gitna mo sa loob ng alinman sa iyong mga pintuang daan na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ang lalaki o babae na gumagawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon mong Diyos sa pagsalangsang sa kanyang tipan, at yumaon at naglingkod sa ibang mga Diyos at sumamba sa kanila, o sa araw o sa buwan, o sa anumang natatanaw sa langit na hindi ko inuutos, at maisaysay sa iyo, at iyong mabalitaan, ay iyong ngang sisiyasating masikap at narito, kung totoo at ang bagay ay tunay, nang gayong karumaldumal ay nagawa sa Israel, ay iyong ang ilalabas ang lalaki o ang babae ngaon na gumawa nitong bagay na kasamaan. Sa iyong mga pintuang daan sa makatuwid bagay ang lalaki o babae, at iyong babatuhin sila ng mga bato hanggang sila'y mamatay. Sa bibig ng dalawang saksi o ng tatlong saksi ay papatayin ang dapat mamatay. Sa bibig ng isang saksi ay hindi siya papatayin. Ang kamay ng mga saksi ay siyang unang papatay sa kanya, at pagkatapos ang kamay ng buong bayan. Ganito mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Kung magkakaroon ng totoong mahirap na bagay sa iyo sa paghatol, na dugo't dugo, usap, at bugbog na bagay na pagkakaalit sa loob ng iyong mga pintuang daan, ikaw nga'y titindig at sasampa sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos. At ikaw ay paroroon sa mga saserdote ng mga Levita at sa magiging hukom sa mga araw na yaon, at iyong sisiyasatin at kanilang ipakilala sa iyo ang hatol ng kahatulan, at iyong gagawin ayon sa tinig ng hatol na kanilang ipakilala sa iyo mula sa dakong yaon na pipiliin ng Panginoon, at iyong isasagawa ayon sa lahat ng kanilang ituturo sa iyo, ayon sa tinig ng kautusan na kanilang ituturo sa iyo, at ayon sa kahatulan na kanilang isasaysay sa iyo, ay gagawin mo. Huwag kang liliko sa hatol na kanilang ipakilala sa iyo, maging sa kanan o sa kaliwa man. At ang tao na gumawa ng pagpapapalalo sa di pakikinig sa saserdote na tumatayo upang mga siwa doon sa harap ng Panginoon mong Diyos o sa hukom, ay papatayin nga ang taong yaon, at iyong aalisin ang kasamaan sa Israel. At maririnig ng buong bayan at matatakot, at di nagagawa pa ng pagpapalalo pagka ikaw ay dumating sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, at iyong aariin at iyong tatahanan, at iyong sasabihin, ako'y maglalagay ng isang hari sa akin gaya ng lahat ng mga bansa na sa palibot ko. Ay ilalagay mo ngang hari sa iyo, yaong pipiliin ng Panginoon mong Diyos, na isa sa iyong mga kapatid ang ilalagay mong hari sa iyo. Hindi mo mailalagay sa iyo ang isang taga-ibang bayan na hindi mo kapatid. Huwag lamang siyang pagpaparami ng mga kabayo, ni pababalikin niya ang bayan sa Ehipto upang siya ay makapagparami ng mga kabayo, sapagkat sinabi sa inyo ng Panginoon, huwag na ninyong babalikan mula ngayon ang daang yaon. Ni huwag siyang magpaparami ng mga asawa upang huwag maligaw ang kanyang puso, ni huwag siyang magpaparami ng pilak at ginto. At mangyayari na pagka siya ay luluklok sa luklukan ng kanyang kaharian, ay kanyang susulatin ang isang salin na kautusan ito sa isang aklat na nasa harap ng mga saserdote ng mga Levita, at mamamalagi sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay, upang siya ay mag-aral na matakot sa Panginoon niyang Diyos, upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito at ng mga palatuntunang ito, upang ang kanyang puso ay huwag magmataas sa kanyang mga kapatid, at siya ay huwag maligaw sa utos, maging sa kanan o sa kaliwa,
upang kanyang maparami ang kanyang mga araw sa kanyang kaharian niya at ng kanyang mga anak sa gitna ng Israel. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Amen. Please subscribe, like and share. Salamat. God bless everyone.